sa pinakadulong bahagi ng Cebu. Sagana raw ang biyaya ng kalikasan. Hindi niya po kami binigo. Binibigay niya po sa amin. Buhay na kasi wala kaming mga gamit na tubig kung wala yan eh. Pero may mga misteryo raw sa likod ng mga biyayang ito. Dahil iba-ibang nilalang o aparisyon ang dito'y nagbabantay. Ang Birheng Maria. Nakita raw dito? Kuan nga ang birhen jud namo, ana gyud na siya diha maligo, magtindog ng birhen diha sa bato, sa tampulong. At may klase raw ang puno rito na kailangan mo ng ritualan bago lumabas ang biyaya. May katotohanan ba sa likod ng mga kwento ng kababalagan ito? Ito ang pinakamataas na waterfalls dito sa bayan ng Sambuan, Cebu. Pero bukod sa angkin nitong natural na ganda, may hiwaga raw na naghihintay sa amin dito. Nga sa pulong pa ni Mama, daghang mga katingad-an nga naagyo diha. Mula pagkabata, sa may Dao Falls na nakatira si Nanay Rustica. At sa 71 years niyang pamamalagi dito, sari-saring kwento ng misteryo at kababalagan daw ang kanyang narinig. Sa pulong pa ni Mama, ikan usab sa ilang mga katigulangan, kining Dao Falls, dili maayo magpasipala, kay sigon pa sa ilang mga katigulangan, kinahanglan mag-amping, kay naagyoy, naagyoy sila nakita. Sa panahon nga mo kuha silang tubig, mga buog tubig kay wala biyay water system sa unang panahon. Makakita yun sila og naay taas nga babaye dinha lang sa tubod kaning nay footbridge. Pero kung magkaduol sila din apo nila makita ang babae, dili sila makahibalo kung asa siya padulong. Ilang ilog ang kinailangan namin tawirin. At dahil katatapos lang ng ulan, pahirapan din ang pagbaybay sa madulas na daan. Masaksihan kaya natin ang di umano'y misteryo ng Dao Falls? Abangan mamaya. Ang puno namang ito sa Ginatilan at Sambuan, pinaniniwalaang mapakikinabangan lang kapag niritualan. Aga pa lang, pumupunta na sa bukid ang magbayaw na sina Lando at Celso para maghanap ng pupunuling puno na kung tawagin ay saksak. Pero bukod sa palakol at barete de cabra, may bitbit din silang shell ng itlog at cornstarch. Hindi ito para magluto sa bukid, kundi para magritual. Matapos pumili ng matandang puno ng saksak, ibabaw ng pako sa kakukuha ng ugat ng puno at sisindihan nila ito para malaman kung maganda ba ang laman. At bago tuloy ang putulin ng puno, isasagawa muna nila ang ritual. Mula pa raw sa kanilang mga ninuno ang paniniwalang mapakikinabangan lang ang puno ng saksak kung riritualan. Kaya naman walang palyan nila itong sinusunod ilan mang dekada na ang nagdaan. Ang pinutol na puno at kahit maliliit na pirasong ito, sinisimot ni Lando at Celso. Iuwi nila ang lahat sa bahay dahil may mahabang proseso pa raw itong pagdadaanan bago maging pagkain. Hinihiwa muna nila ng maninipis ang saksak at ibinibilad para matuyo. Saka nila ito babayuhin hanggang madurog. Sunod itong sasalain at sasalain muli para maalis ang pait. At uunawin o iahalo sa tubig. Makailang ulit ng pag-uunaw hanggang sa makuha ang tinatawag na natok. Naniniwala ba kayo na ang lahat ng mabusising trabaho ito pinagdadaanan para sa panghimagas na ito? Okay, so mga biyero, kasama natin ngayon si Reynan, aka
Aura. At ikaw ay 20 years old ngayon. Pero nagsimula siya sa pagbabayo Pagpabayo, para makakuha ng natok opo. as early as 7 years old. So ngayon, magkakaroon kami ng competition. Siyempre, alam naman natin kung sino mananalo. Pero gusto ko rin masubukan kasi. Gusto ko malaman kung gaano kahirap or kung gaano kadali para sa'yo. Kailan naman nagsimula itong proseso na to na kinakain yung mismong bark ng puno, no? I think sabi ng lola ko yung pa World War II, World War II. ito yung kinakain sa bukid. Kasi hindi na makapagpili dito sa palengke dahil meron yung mga sundalong Hapon. Ay, hindi. Oo, baka maano sila. Baka mapatay sila. Mapatay sila. Opo, sir. So, naghanap na lang sila ng makakain. Oo, ng alternatibo para makakain at para makasurvive. Hindi, no? Magagawa mo yung natok in matagal. 500 years? Matagal. Ang pinakamatagal ay 1 week. 1 week. Opo. Tapos magkaning kita? Malaki siya, sir. Malaki kita din. Oo, malaki. Pero yung pagproseso ay mahirap. May oras na para saksakin ng saksak. Bayuhin pala. Para hindi kami mangawit, idadaan na lang namin ni Reynan sa tamang ritmo. Masundan ko naman kaya. Mas okay pala tayo pag dalawa, no? Oo, mas okay. Pinaka-okay yung dalawa. Dalawa. Pam, 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 pam. Rodrigo. Mukhang marami-rami pa akong babayuhin saksak para mapantayan ang husay ni Reynan. Sa sobrang hirap ng proseso para makakuha yung natok, parang dapat lahat masarap. Kim? So parang yung natok na hinahalo nila sa kung ano man, and usually parang nakikita natin mga shredded na buko, meat. Yun yung, I guess, base niya para sa akin. Pag meron akong pipiling iuwi, ito siguro yung uuwi kong pasalubong. Yung Mama Mary po, yung Birhen sa Konsolasyon po, umaalis po tuwing gabi. Kuan nga ang birhen jud namo, ana gyud na siya diha maligo, magtindog ng birhen diha sa bato, sa tampulong. Sa Barangay Bato, madalas dinarayo ng mga biyahero ang Tampulong Rock Formation. Pero ang biyayang to, may iba rin daw na bumibisita. Gaano rin katotoo na nakita ng mga residente ang Birheng Maria na naliligo sa dagat? Noong wala pa raw simbahan sa kanilang barangay, dinadala lang ng paring Espanyol linggo-linggo ang imahe ng Birheng Maria para makapagmisa. Kuan na kanang stock up na gud siya. Gahi jud jud maansa. Bumigat na lang daw ito at hindi na mabuhat. Nakita niya na wala kaming kuan, wala kaming permanent. So, gusto niya, siguro na gusto niya ang lugar. Pero nakakalis daw ito ng mag-isa at namataan pang naglalakad at minsan nakaupo sa rock formation sa dagat. Basta maunay ilaha nga natinghalaan diri sa kuan nga ang birhen jud namo, ana gyud na siya diha maligo, magtindog ng birhen diha sa bato, sa tampulong. Pero dahil mas matimbang ang kanilang pananampalataya, nakikita nila bilang biyaya ang hindi pag-alis ng imahe sa kanilang lugar. Kung unsay among gipangayo jud sa mahal nga birhen, natuman jud. Sa isa pang lawas sa Sambuan, may pambato raw silang pagkain na naninipit daw sa sarap. At aroma ng gabi, available. Basta't kaya mong huliin. Hanapin natin yung mga malalaking bahay, malalaking butas, malalaki din yung nakatira. Ito yung bahay ng kagang. Ang ginagamit nilang trap sa paghuli ng kagang, tinatawag nilang pasgong. Kasi pag maglagay kami ng
example, 20 na pasgong, most likely 20 din yung lalabas. Ilang sandali pa. Pero paano naman manghuli gamit ang kamay nang hindi nasisipit? Oplan kagang in the morning naman. Pag ganun yung pagtakip ng alimango, yung pakakapot. So, apakan mo yung katawan, tapos para hindi sa masugatan. Para hindi masugatan. So, yung konti lang. Tapos hahawakin mo yung close. Sipit, no? Sipit. Kaya ko ito mga crab mentality kasi nasa isip. Pwede mo hawakan. One eternity later, Huwag tayong maingay. Sabi niya kasi, rock crab. Gumagalaw pa, oh. Sir, asan yung paris niya? pagkatapos huliin, hindi raw agad kinakain ng kagang. Pinakakain muna ito ng laman ng nyog ng ilang araw para maging malinis daw ang mga kagang. It's cooking time na, sorry crabs. Ihalo ang aligay at lubi o young coconut sa iba't ibang pampalasa. Saka ito ipapalaman sa shell ng kagang. So ang lasa niya, sweet and gingery dahil nga sa luto nila. But parang ang sarap isipin na hinuli natin a few moments ago. Buhay na buhay siya. Swimming with us sa clear river. Ngayon, kinakain na natin siya. At masarap siya. Kwento ng mga lokal, meron daw tagabantay sa Dao Falls. Makakita yun sila og naay taas nga babaye dinha lang sa tubod kaning nay footbridge. Magpakita kaya siya sa atin? Tapos tayo doon. Sumunod mo sa amin ang hiwaga ng Dao Falls. Hindi ka babalaghan, kundi ang natatangin nitong ganda. Dao Falls. Apparently Dao, isang puno. You know, kahit na sabihin na natin there are portions na siniment na nila, it still kinda looks like it's organic, in fairness. Of course, they placed it there para mas safe yung mga pupunta dito. But yes, beautiful falls, nice depth. Meron kang pool, pero I'm guessing ito talaga yung main swimming area ng mga turista dito. Ano, langoy tayo? Bakit mo tayo pupunta dito kung tayo lalangoy? Samantala, isang spring o bukal, nawawalan daw ng tubig kapag naiingayan. Pag nag-iingay, lalo na yung may dala kang mga bata, tapos biglang mawawala yung tubig. At nananakit pa raw sa ilang dumaraan. Dumaan ako dyan, ako lang mag-isa. Bigla lang akong sinapak dito. Dito sa barangay Monaco, matatagpuan ang bukal na di mano dinadaluyan ng kababalaghan. Nung una, wala kaming tubig dito. Doon kami sa may ughob naglalaba, nag-iigib ng tubig, naliligo. Pero kasabay ng libreng daloy ng tubig, may freebie rin daw itong misteryo. May kababalaga na maramdaman mo doon, ayaw nilang maingay. Naiingayan sila sa mga bata. Biglang mawawala yung tubig at matagal bumalik. Pag kinakausap mo yung tubig na sana ibalik nyo yung tubig kasi naliligo kami, naglalaba, ibabalik din nila.
Nananakit din daw ito sa ilang dumaraan. Paano? Dumaan ako dyan, ako lang mag-isa, wala nang araw, lumubog na. Bigla lang akong sinapak dito. Ewan ko kung nagagalit or binibiro ako. Pero ang lakas ng pagkasapak niya dito sa hita ko, namamaga yung dito ko. Ay, ang nakagamot, hindi yung mga antibiotics sa albularyo. Ano pong sabi sir ng albularyo? Ay, sinapak daw ako ng hindi ko nakikita Sa tingin ko, nandoon sa puno ng kahoy. Minsan, makikipagkaibigan, minsan tinatakot ka, pinaglalaruan. Paniwala ko, nandyan mayroon talagang nagbabantay dyan. Andyan talaga sila, yun ang mundo siguro nila. Wala naman po sa inyong parang nakakita na sa kanila. Wala, pero magpakita sila hindi buo. Anino. At kung minsan naman, may libre ring pa-concert. Doon kami naglalaba. Nandyan pa rin sila. Tinutugtugan ako mag-isa. Nagpapiano. Tinutulungan ko yung asawa ko maglaba. Ganyan. Yan, ang maririnig ko lang, yung disco. Ulit, ito na, may disco na. Ang ganda ng sounds, Parang, kuhan talaga ang lakas. Tapos, papatingin ako doon sa mga kahoy. Diyan may simula yung kuhan, sounds. Pero sa kabila ng sari-saring kwento ng kababalaghan at katatakutan, Biyaya siya sa aming lugar. Kasi pag wala kaming tubig lang, isa raw sa malalim na patunay ng biyaya ng kanilang kalakasan, ang mayaman nilang karagatan. Dahil mababaw pa lang, masisilayan na ang natatangan nitong ganda. Ang karaniwan daw na sumasalubong sa mga divers dito, mga barakuda at blacktip sharks. Swertein kaya tayo masilayan sila. At kapag sinwerte nga naman, nakasama pa natin lumangoy ang isang pawikan. Well, sabi nga ni Kuya Tatat, yung ating tour guide, this is probably one of the oldest marine protected area dito sa Cebu. Doon pa lang, few steps pa lang nakikita mo, oh my God, sobrang rich sila in terms of biodiversity dahil iba't ibang malalaking corals. Sabihin nun kasi kapag sinabi mong malalaking corals, matagal na sila nandyan. We were fortunate enough na nakakita kami ng pawikan. I gotta say, matagal na natin hindi experience yung few steps away from the shore. Tapos nun, clear yung water. It's definitely a great experience if you're really into freediving, snorkeling, and the like.